Good morning po mga kapatid. Happy God First Morning po. Happy God first morning. First morning po. God First Morning po sa ating po lahat. Wala pong gabi po ay na-advise po kasi ako ni Pastor Nelson. Yeah, Happy God First Morning po. At nasa Klaa po sila ay medyo hindi po stable ang signal po. Kaya ako po ang mag-host po sa umagang ito. Kaya sa ating pong pagsisimula mga kapatid sa ating pong daily spiritual empowerment, sa ating pong God First Morning, atin po muna itong papasimulan ng isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan dakila po naming Diyos sa umagang ito. Pinupuri ka po namin sa inyo pong kabutihan. At ginising niyo po muli kami na meron pong kalakasan. Salamat po sa pag-iingat, sa magdamag po naming pagtulog. At muli sa umagang ito, amin pong idinadalangin. Samahan po kami sa amin pong pagpapalakasan at ng amin pong espiritual na pamumuhay upang patuloy po kaming sama-samang lumago at mamuhay na meron pong kabanalan sa inyong pong harapan. Samahan po kami at pagpatawad ang pong mga kasalanan. Ito ang aming pong hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So happy God First Morning po sa ating pong lahat, maging sa ating pong mga taga-subaybay sa YouTube at Facebook. Sa ating pong Bible reading, mga kapatid, tayo po ay papangunahan po ni Sister Divine Singson. At tayo po ngayon ay nasa Job chapter 12 sa ating pong Bible reading. So, ang una pong reflection 1 po natin ay pagkakaloob po ni Pastor Fernando Marquez. At ang sunod po ay si Pastor Seth Magas. At closing prayer po ni Sister Divine Singson. So nandito na po ba si Sister Divine? Pasensya na po kayo at naka-cellphone po ako. Gawaan ng hindi po ako makakonect sa laptop. Sister Divine, nandito na po ba kayo? Parang wala pa po, Pastor. Tuloy po tayo. Wala. Sige po. So, sino po ang gusto pong mag-volunteer, mga kapatid, para po sa atin pong Bible reading? Baka meron pong gusto pong magbasa. Sige po, basahin na po natin, mga kapatid. Happy God First Morning po, Pastor Fred. At mga kapatid po natin sa Facebook din po, Happy God First Morning po sa inyo. Tayo po ay nasa chapter 12 na po ng Aklat po ng Job. Tayo po ibabasa. Inilahad ni Job ang kapangyarihan at ang kaalaman ng Diyos. So ito na po yung kanya pong reply dun po sa kanya pong mga kaibigan. Ang sagot ni Job, yan. Walang duda na ikaw ang tinig ng bayan. Kapag ika'y namatay, karunungan ay kasama mong papanaw. Kung may pangunawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinabi mo'y nalalaman ko rin. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. Minsan din na may sinagot ng Diyos ang aking kahilingan. Maginhawa ka ngayon, ngunit ako'y iyong kinukutya. Hinahampas mo ang isang taong babagsak na sa hina. Ang mga tulisan at masasamang tao'y panatag ang buhay kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Sa mga hayop at mga ibon, ika'y may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahalag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay, ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain, naririnig ng tainga ang salitang dumarating. Ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan, taglay niya'y karunungan at katalinuhan.
Walang makakapagtayo muli ng kanyang giniba, sino mang ikulong niya'y walang makakapagpalaya. Nagkaroon ng tagtuyot kapag nagkakaroon ng tagtuyot kapag pinigilan niya ang ulan, dumarating ang baha kapag tubig ay kaniyang pinakawalan. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay, ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong, ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Inalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga pari kanyang hinihiya, mga nasa kapangyarihan kanyang ibinababa. Mga pinagkakatiwala ang tao'y kanyang pinatatahimik. Talino ng matatanday kanya ring inaalis. Mga pinuno'y inilalagay niya sa kahihiyan, mga namamahalay inaalisan niya ng kalakasan. Pinakamalalim na hiwagay kanyang inihahayag, maitim na kadilimay, pinapalitan niya ng liwanag. Mga bansay, pinapalakas niya at pinapalawak, ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan, sa pagpapasya'y nalilito, di alam ang pupuntahan. Sa huli, sa dilim sila'y nangangapa, sa paglakad ay liligaw, animoy mga lasing, sa daan ay sumusuray. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pong binasa. Amen. Amen. Salamat, Brother Edmund, sa pagbasa. Narito na po ba si Pastor Fernando Marquez? Pastor Fernando, nandiyan ka na po. Kita ko na po siya dito kanina. Pastor Fernando. Good morning. Good morning po. Good morning. Happy God First Morning. Yan. So atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Fernando para po sa una po nating reflection. Yan po. Ang ating pong reflection sa umagang ito, mga kapatid. Makikita natin yung buhay ni Job na ang karunungan at kapangyarihan ay hindi sa mga galing sa mga tao, sa mga nakikita natin, mga kapatid. Ito ay galing sa Diyos, nagmumula sa Diyos. Bagamat maraming mga hinusgahan siya sa kanyang mga kaibigan. Kung sabi niya nga, lumapit ka sa Diyos mo. Maraming mga paghuhusga sa kanya. Pero si Job, mga kapatid, hindi po siya nawawala ng pag-asa na mayroong Diyos na may mga ganap na kaalaman, lahat ng bagay, hawak ng Panginoon ang buhay ng tao. Ang kalikasan at ang takbo ng kasaysayan, mga kapatid. Kaya dito, kikita natin na ang kasaysayan ng buhay ng isang tao, hindi natin masasabi, mga kapatid. Kung hindi tayo hawak sa Diyos na manlalalang, wala tayong magagawa, mga kapatid. Siya ang may-ari, siya ang may akda ng buhay ng isang tao. Kaya nga si Job, di siya nawawala ng pag-asa. Dahil alam niya na mayroong Diyos na tutulong sa kanya. Kaya nga dito po, napakaganda po yung sa verse 13, Pastor Fred. Sabi niya, to God belong wisdom and power. Counsel and understanding are His. Alam niya
na ang Panginoon, siya pinaka-powerful, siya nagbibigay ng counsel at alam niya na auunawaan niya ang lahat ng bagay. Siya rin ang may control at siya rin ang magbibigay at mag-guide sa kanya pong anak. Kaya nga si Job, di siya nawalan ng pag-asa. Kahit man i-down siya ng mga kaibigan na kanyang mahal sa buhay. Ito lang yung aking masasabi sa aking pong reflection sa umagang ito. God first morning po sa atin lahat. Okay. Amen. So, ano po natin mga kapatid, yung reflection ni Pastor Fernando. At sa mga nais po na magbigay ng reflection po mamaya, ay pakihanda lang po ninyo mga kapatid. So, tayo na po ay dadako sa ating pong reflection number 2 sa pangunguna ni Pastor Seth. So, nandiyan na po si Pastor Seth. Sige po, Pastor Seth, para po sa ating pong reflection number 2. Okay, good morning po mga kapatid. Kung nyo po titinan ang chapter 12 verse 13 to 25, ipinapakita na ang Diyos po ang natatag at nagpapabagsak ng mga hari. Nagpapatahimik ng marunong at nagpapahintulot ng mga pangyaring hindi may paliwanag ng tao. Hindi ito tanda ng kawalan mga kapatid ng karunungan, kundi patunay na ang Diyos ay kumikilos ayon sa mas mataas na layunin. Kaya ang tunay na pananampalataya po ay hindi nasusukat sa dami ng sagot na alam natin, kundi sa lalim ng ating pakitiwala habang wala pa ang sagot. Kaya nga po niyo po titinan, maraming tao ngayon ang mabilis humusga. O may problema ka, baka pinarusahan ka ng Diyos. Ngunit ang Hope chapter 12 na ang ganitong paghatol ay maaaring bunga ng kulang na pagkaunawa. Ang pinakamalaking panganib sa ministeryo po ay hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang pag-aakala na maunawaan natin lubos ang isip ng Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, the last word ko, ang pinakamalakas na antas ng teolohiya ay hindi kapag naipaliwanag mo ang lahat tungkol sa Diyos, kundi kapag natutunan natin sumamba kahit may mga bagay na hindi mo pa maipaliwanag. Yun lang po at God first morning sa ating lahat. Amen. So, putuan po natin ang reflection ni Pastor Seth, mga kapatid. Maraming pong salamat. Salamat po, Pastor Fernando at Pastor Seth, sa panguna po sa ating pong reflection ngayon mga kapatid. Ito po ay pagkakataon rin po natin sa mga meron pong mga reflections. Pwede na po kayong mag-share. Okay, tinignan ko po dito sa chat box natin. Meron pong reflection po dito si Brother Jonathan. Sabi po dito, Happy God First Morning. Job 12 sa chapter pong ito. Sabi po ni Brother Jonathan Maglonso. Sa chapter pong ito, nagpatuloy ang pakikipagtalo ni Job sa kanyang mga kaibigan. Nangyari dahil napuno na si Job sa paulit-ulit na pagputya na kapag mabuti ka, pagpapalain ka. Kapag pinaparusahan ka, may nagawa kang kasalanan. Dapat mangyari, tanggapin ng tao na ang Diyos ang may kontrol at may akda ng lahat. Ang aking tugon, maging maingat sa paghatol, pasakop sa kapangyarihan ng Diyos, at maging malalim ang pagtitiwala. God first morning. Meron din po dito, binigay po ni Amen.
Okay, ni Brother Sunny Talusan. Sabi rin po niya dito, sa kabanatang ito ay sumagot si Job sa kanyang mga kaibigan. Ipinakita niya na hindi lamang sila ang may karunungan, ipinahayag niya na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at may ganap na kontrol sa buong mundo. Lahat ng nangyayari, maging mabuti man o masakit, ito ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Ang mga aral dito ay ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Siya rin ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon. At hindi lahat ng pagdurusa ay bunga ng kasalanan. At ang Diyos ay karapat-dapat pagtiwalaan kahit hindi natin maunawaan ang kanyang mga pamamaraan. Ano ang sinasabi ng Hope 12 tungkol kay Jesus? Ang Hope 12 ay nagtuturo na si Jesus ang may kapangyarihan sa buong sanlilikha. Siya ang Panginoon na nagpapanatili ng buhay, namamahala sa kalikasan at may ganap na otoridad sa lahat ng nilalang. Sa kanya matatagpuan ang tunay na karunungan at ang kasagutan sa ating mga tanong. Kahit hindi natin naunawaan ang lahat, mapagkakatiwalaan si Jesus dahil siya ang may control sa ating buhay. Ano ang sinasabi ng Job 12 sa akin? Dapat ako magtiwala sa Diyos kahit hindi ko maunawaan ang aking sitwasyon. Amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Baka meron pa pong nais magbahagi dyan ng kanila pong reflection sa ating pong Bible reading ngayong umaga. Meron pa po mga kapatid? Good first morning, Pastor Fred. That first morning, Pastor June. Sige po. Good first morning po sa ating lahat mga kapatid. Yung karanasan ni Job ay titingnan natin. Ito ang pinakamahirap na karanasan sa buhay ng tao, yung mga bahagi ng buhay natin na talagang minsan di natin maintindihan kung anong layunin ng Diyos. Na makikita natin sa kabilang banda yung kalagayan ni Job. Gamat di niya naunawaan yung plano ng Diyos sa kanya. Pero makikita natin dito mga kapatid, sa layunin ng buhay ay ang naunawaan ni Job ay yung kabutihan at kagandahan ng Diyos. Napakagandang damdamin ng isang mananampalataya. Kasi madalas po ang tao, in reality talaga, maaring pumuri lang siya sa Diyos o di kaya ay mag-enjoy lang siya sa Diyos kapag maganda yung pinagdadaanan. Maraming mga pagpapala, sagana ang buhay. Pero in reality talaga hindi natin maiwasan na kapag ka nandyan yung mga matitinding pagsubok, lalo tigit dumadating yung mga kamatayan ay parang hirap unawain ng layunin at plano ng Diyos. Pero masarap maramdaman doon sa bahagi ng damdamin ni Job na nakita natin yung tindi ng kanyang pananampalataya. Isang magandang paglalarawan sa buhay pananampalataya na yung bang hagupit ng mga matitinding pagsubok, Pastor Fred, mas lalo mong nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Doon nabilib ang Diyos sa kanya . Kaya makikita natin sa karanasan ni Job, ang tao pwedeng magtagumpay at pumuri sa Diyos hindi sa pamamaraan na siya ay pinagpapala ng Diyos, hindi sa paraan na siya ay binibigyan ng mga magagandang karanasan ng Diyos sa bahagi ng buhay. Pinatunayan ni Job na ang tao ay pwedeng maging masaya na maglingkod sa Panginoon, sumamba sa Diyos doon sa mga panahon na nahihirapan siya sa buhay. At nakita ni Job na mas lalong naging malapit ang Diyos sa kanya doon sa mga bahagi ng kanyang buhay. Mahalaga, Pastor Fred, sa buhay ng tao pala. Kapag tayo ay dinadago ng mga matitinding pagsubok, mas lalo nating nakikita yung likas ng Diyos kung sino siya at kung ano siya. Kaya makikita natin dito sa chapter 12, in-enumerate ni Job yung mga hari sa lupa, lahat ng bagay na nakikita niya sa kanyang paligid na pwedeng magdulot ng kalungkutan sa tao.
tinwits niya sa isang positibong bagay na pwedeng ang Diyos ay laging magpasaya sa buhay kahit sa paraan, sa anumang paligid na anumang bahagi ng buhay na nasa ating paligid, ay pwede nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya Pastor Fred, ito napakaganda na isang magandang larawan sa buhay natin bilang mananampalataya. Tayo sa buhay natin, meron din mga pagkakataon na minsan di natin maipaliwanag yung mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay natin. Pero sana ho mga kapatid, sa lahat ng panahon, pagamat ika nga ay likas na tao, nanghihina, nanlulupaypay, pero magandang makita din natin sa buhay natin yung buhay ni Job, na maaring hindi natin makita yung dahilan kung ano yung talagang panukalan ng Diyos. Pero ang maganda dito ay patuloy nating pagtiwalaan yung karakter ng Diyos sa buhay natin. Hindi ba natin maunawaan yung kanyang pamamaraan, mga kapatid? Pero alam natin na ang kanyang karunungan ay walang hanggan at ang kanyang mga plano ay laging matuwid para sa ating mga buhay. Kaya kung aalalahanin natin, may binabanggit si Ellen G. White doon sa Steps to Christ. Ito yung aklat na ating dinadalisay ngayon, mga kapatid. Napakagandang basahin ito. Sa page 112 ng Steps to Christ. Ito yung paglalarawan ni Ellen G. White sa karanasan ni Job, na ang sabi niya, hindi natin kayang maunawaan ngayon ang mga hiwaga ng pakikitungo ng Diyos sa atin. Ngunit darating ang panahon, sabi po ni Ellen G. White, na magiging malinaw ang lahat at makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na nasa likod ng kanyang mga pamamatnubay. Magandang bahagi ito ng buhay natin, mga kapatid, na samantalang tayo dinadagukan ng mga matitinding pagsubok, mga matitinding hamon sa buhay, ay masigit nating pagtiwalaan at asahan ang kapangyarihan ng Diyos. At gaya ni Job, matutuwa ang Diyos at tayo magagalak sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos na kanyang patuloy na ipapadama sa atin. God bless morning po sa ating lahat. Patuloy nating maranasan ang pakikisama at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. 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 Thank you po, Pastor June, sa inyo pong napakagandang reflection. So, pusuan po natin, mga kapatid. At meron pa pong nagnanais. Sige po. Pastor Fred. Sige po, Pastor Fred. Elder Moises. Okay Sige po, po. Recognize po ba, Brother Moses? Yes po. Okay, Elder Moises. Sige po, Brother Moises. Yan. Kung mapapansin po natin ang ating mga binabasa tungkol kay Job, kulang na lang tumalikod na si Job, di ba? Sa daming nagsusulsul sa kanya. At talagang napakalaking tanong din sa kanya. At tinitingnan ko po yung 1 Corinthians 10:13. Nang sabi ron na hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin makakaya. So iniisip natin tatalikod na si Job. Ganoon na lang yung kanyang kapit sa Panginoon. Kilala niya yung Diyos, bakit nagkaganon siya? So sa pagkakataong ito, pinakikita lang na talagang ang anak ng Diyos, bagamat bibigyan ng pagsubok, bibigay din niya yung tamang panahon na yung pagsubok na yun makakayanan ang bawat isa sa atin. Kaya napakabuti po ng Diyos. Isang inspirasyon ang karanasan ni Job sa ating buhay. Kung marami na tayong problema, para bang hindi na natin makakaya, ang langit at ang lupa ay sumaklob na sa atin. Pagtiwalaan po natin yung Diyos, hindi niya pala ibibigay ito at hindi niya ipapahintulot na hindi po natin ito makakayanan. Happy God first morning po sa ating lahat. Salamat po. Amen. Thank you po. Amen. Thank you, Brother Moises. Sino pa po? Meron pa po bang gusto dyan, mga kapatid? Mag-reflect? So, Fred, morning po. Sige po. Good morning. Good morning po. Sige po. Brother Romel po ito. Okay, Brother Romel. Sige po. Opo. Napakaganda po nating mga narinig ngayong umaga, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. May nakita din po ako ng mga punto dito
sa ating pong nabasa. Ang una dyan mga kapatid ay alam natin na si Job ay talagang makita natin na nagtagumpay siya mga kapatid doon po sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga karanasan. At tunay na nakita natin mga kapatid na ang Diyos ay talagang hindi iniwan si Job. Di po ba? Na-prove natin ayon sa ating mga binasa sa mga talata na ang Diyos mga kapatid ay talagang sumakanya. Kaya nakita natin na ang pagpapasya pala mga kapatid, kung sino man ang nagbibigay ng pasya sa atin, masigit pala ang Diyos na nagpapasya sa lahat ng tao. Yun yung nakita ko dyan. At wala tayong maitago mga kapatid sa Diyos. Yun yung nakita kong una. Kaya ang Diyos, alam natin na siya ang may gawa ng lahat. Kaya si Job din ay hindi siya nagpasya sa kanyang sarili na gawin ang mga bagay na pansarili lamang, kundi nakita ko mga kapatid na nagpasya si Job na sundin ang Panginoon ng buong puso at tapat na pagtitiwala sa Kanya. Kasi nga, kung hindi yun ginawa ni Job mga kapatid, ay makikita ng Diyos ang kanyang totoong puso. Pero dahil sa kanyang pinasya na sundin ng buo at tapat na pagtitiwala, ay nakita ng Diyos na binigyan siya ng Diyos ng pagtatagumpay sa kanyang pong karanasan. Yun yung nakita ko number one. Ang pangalawa, na nakita ko dyan mga kapatid, ayon nga doon sa Job 12:7-9, ang sabi niya nga, kahit ang kalikasan at ang hayop ay nagpapakita na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Mga kapatid, sabi kanina ni Pastor John, lahat ng may buhay, lahat ng mayroon dito sa sanlibutan ito, nagpapakita ng kagandahan mga kapatid. Kaya sa atin din, bilang mga mananampalataya, dapat matutunan nating tumanaw sa Panginoon. Bakit po mga kapatid? Nakikita natin na ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito ay napakaganda. Inibig ng Diyos ng totoo. Kaya tayo din mga kapatid, dapat umibig din tayo sa ating Panginoon ng tapat na totoong pagtitiwala tulad ni Job. Dahil makikita natin kung gaano kaganda yung kanyang nilikha. Ang Diyos kaya ay hindi kaya maganda para mahalin din po tayo. Yun yung tanong sa ating ngayong umaga. Pero sa ating puso, ang tugon na nawa natin sa Kanya ay, Lord, handa akong sumunod sa iyo sa lahat ng may buhay na tao at sa lahat ng buhay ng bawat isa. Ay sundin natin ng buo. Yun yung gusto ng Panginoon mga kapatid sa atin. Kaya sana sa ating pong mga paglilingkod, nakikita ko talaga mga kapatid, maging katulad tayo ni Job sa lahat ng ating natitirang buhay. Dahil kung hindi po tayo maging katulad nito, ay pwede po tayong tumalikod sa Panginoon. Yun yung nakikita ko mga kapatid. At ang pangatlo, ang nakita ko dyan, ang ating kaalaman ay pansamantala lamang mga kapatid. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Di ba? Kaya si Job, hindi niya talaga binitawan yung karunungan ng Diyos. Yun yung nakita ko mga kapatid. Siguro kung sa pagsubok na yun na naranasan ni Job, kung ang sinunod niya lamang na karunungan ay pansarili niya o sarili niyang kaisipan sa mga pagsubok na yon, maari siya nalinlang siya ng mga kanyang kaibigan mga kapatid. Kasi sabi nga kanina ni Pastor Seth, ay nakita natin na ang Diyos ay talagang hindi siya iniwan, pero kung talagang sinunod niya yung kanyang sariling karunungan mga kapatid, tayo nga minsan ay naalala ko na ang ating karunungan ay hindi natin kayang i-depend ang ating sarili mga kapatid, lalo higit kapag mahirap na yung ating sitwasyon. Pero si Job, hindi niya po iniwan yung karunungan ng Diyos na, Lord, please guide me, tulungan mo ako sa ganitong bagay na aking karanasan. Hindi niya yun binitawan mga kapatid. Yun yung gustong-gusto ko kay Job na kahit anong hirap, kahit anong siksik, liglig ng kanyang mga kaibigan na sabi nga na, iiwan mo na yan, ganito ang iyong Diyos dahil hindi naman tumutulong sa iyo.
Hindi niya po yun pinaniwalaan. Kasi ang sabi niya, magtatapat lang ba ako? Kung ako ay walang karamdaman? Kung ako ay sa mabuting kalagayan? Pag ako ay nasa kahirapan na, iiwan ko na ang Diyos? Yun yung napakahirap magbigay ng desisyon, mga kapatid, kapag sa ating buhay mangyari. Pero nakita mo kay Job na kahit ganun ang kanyang karanasan, hindi niya po talaga binago ang kanyang relasyon sa Panginoon. Yun yung nakita ko, mga kapatid. Kaya ang karunungan na dapat nating taglayin ay laging mula sa Diyos dahil walang hanggan yan, mga kapatid. Kaya ang turo diyan sa atin, ang buhay ni Job ay ating dapat sundan at ito'y manatili sa atin at tayo'y maging tapat sa Kanya, mga kapatid. Yun yung gusto ng Panginoon na nais din nating makuha doon sa buhay ni Job. Kaya sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya po, lagi nating isipin na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo niya bibitawan at hindi niya tayo iwanan sa lahat ng mga pagsubok na ating naranasan. Happy God First Morning po and God bless sa ating lahat. Yan. Thank you so much, Brother Romel, sa inyong pong reflection. So, pwede po natin pustuan, mga kapatid. Meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang pong reflections? Hindi ko po kasi makita kung nagtataas po kayo ng kamay dahil cellphone po yung aking pong gamit. Baka may gusto pa po, mga kapatid. Yan, kung wala na, maraming pong salamat sa inyo. Tunay nga na sa kabutihan ng Panginoon, ayon pa dito sa aking rin personal na reflection sa verses 7 to 10, ibinabalik ni Job yung ating pong pagkilala sa Panginoon. So pamamagitan lamang din po, mga kapatid, ng mga kalikasan na nasa paligid po. Ang kalikasan na nasa paligid po natin, yan po ay sapat na malaman po natin na ang Diyos po ay kasama natin sa lahat ng panahon ng ating mga yung sinasabi ng mga tao na sinakluban na ng langit. Kapatid, yung langit pa rin ay nilikha ng Diyos. At kung yan po ay makikita lamang natin na ang gumawa niya, ng kamay ng Diyos ang gumawa niya, mga kapatid, maging anuman ang ating pong pinagdadaanan. Sabi nga ni Pastor John, sa panahon talaga na tayo po'y sinusubok, doon dapat natin nakikita yung kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. So maraming pong salamat sa inyo pong mga reflections. So kung wala po si Sister Divine, so akin pong tinatawagan ulit si Brother Edmund para po sa ating pong closing prayer. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ama po naming banal, ang Diyos na tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po muli sa napakagandang umaga pong ito na ibinigay po ninyo sa bawat isa po sa amin. Kami po'y patuloy na lumalapit po sa inyo, nagpapainan lang ng papurit pasasalamat, pagdakila po sa inyo pong pangalan. Kami pong naririto sa platform ng MS Teams. Kasama po ang mga kapatid po namin na nasa Facebook at nasa YouTube. Saan man po silang dako naroon, anuman po ang kanila po mga kalagayan. Sama-sama po kami, Panginoon, na nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sapagkat nasa inyo po mga kamay ang aming po mga buhay. Ano man po ang aming pong kalagayan ay nararapat lamang po na kami po ay patuloy na magpakumbaba at manampalataya sa inyo pong kapangyarihan. Sa amin pong mga buhay ay inyo pong binibigay, pinagkakaloob ang inyo pong mga basbas, pagpapala, pag-ibig po sa bawat isa po sa amin. Nasa inyo po ang karunungan, nasa inyo po ang kakayahan at patuloy po naming nararanasan ang inyo pong mayamang pagpapala at inyo pong pag-iingat sa amin pong lahat.
Maraming salamat Panginoon sa patuloy po ninyong pakikisama sa God First Morning, sa lahat po ng mga kapatid namin naririto. Naranasan po namin ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong pakikisama at ang mga mensahe, ang mga aral, ang mga mabubuting balita at ang inyo pong mga at mga reflections po na aming pong naririnig ay nagpapaibayo, nagpapatatag ng aming pong pananampalataya. Ano man pong aming pong mga nararanasan sa aming pong mga sarili, sa aming pong mga buhay Panginoon, ay patuloy naming magamit ang lahat ng ito, maging inspirasyon po ang mga bagay na ito at mga aral pong ito upang harapin ano man pong aming pong mga nararanasan at patuloy na maibalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po. Dalangin po namin na sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong gagawing pagsamba sa umagang ito, patuloy na ang pakikisama po ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa, lalong-lalo na mga magsasalita at gaganap po sa aming pong programa ngayong umaga. Patuloy po na ang inyo pong mayamang biyaya at pakikisama ang aming pong makasama sa buong maghapon ng aming pong paggawa, anuman pong aming pong saan man po kami magpunta ay mailayo po kami sa anuman pong kapahamakan. Gayon din ang mga kapatid po naming mga nasa daan, maaaring sa kasalukuyan ay mga naglalakbay, Panginoon, patuloy po silang ingatan at makarating sa kanila pong mga patutunguhan. Maraming salamat din po sa inyo pong patuloy na pagpapatawad sa anuman pong aming pong nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming pong idinudulog, isinasamo at sinasampalataya ng tinanggap, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang pong lahat sa mayamang biyaya at pag-ibig ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. So, nandito na po ba si Brother Mark Kedeng para po sa atin pong Jesus Wins, sa atin pong morning devotional, reading and reflection po? Wala po mga kapatid. Sino po ang pwede po? Pwede rin ako, Pastor. Sige, ikaw na. Sige po. Si Kuya Okay Ege, po. Okay, Brother Edgar po. Happy God First Morning mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. God first morning po, Brother Edgar. Sa ating pong Jesus Wins morning devotional for July 8, ang kanyang pagdiriwang. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. At tayo'y kumain at magdiwang. Lucas 15:23. Si Alan Collins ay siyang talentadong lumikha ng mga eskultura na silent sermon. Matatagpuan sa La Sierra University sa California ang isa sa mga kamangha-manghang eskulturang ito na pinamagatang The Glory of God's Grace. Sa eskulturang ito, makikita natin ang pagbabalik ng alibughang anak at ang kanyang ama na tumatakbo upang salubungin siya. Nang tinawag ang isang kontratista upang ayusin ang pundasyon ng eskultura, nagtanong siya kung ano ang kahulugan nito. Nang ipaliwanag sa kanya ang talinghagang ito, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Dahil kakagawa lamang niya ng paraan upang paalisin ang kanyang anak mula sa bahay dahil sa masamang pag-uugali nito. Nahabag siya at nagpasya na hanapin ang kanyang anak at dalhin siyang pabalik sa bahay. Nang ang alibugang anak ay ginugol ang kayamanan ng kanyang ama sa masamang pamumuhay ayon sa Lucas 15:13. Nais niyang umuwi. Dahil hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak, nagplano siyang magtrabaho bilang isang alipin ayon sa talatang 19. Ngunit nakita siya ng kanyang ama mula sa malayo at tumakbo patungo sa kanya. Ang eskultura sa La Sierra University ay maliwanag na naglalarawan ng damdamin ng ama na tumatakbo patungo sa kanyang anak habang ang mga damit niya ay tila hinihipa ng hangin na nagpapakita sa kanyang mga binti
na nagdudulot ng kahihiyan para sa isang matandang lalaki. Gayunpaman, hindi inisip ng ama ang kanyang karangalan. Sa halip, tumakbo siya, niyakap at hinalikan ang alibugha na ibinabalik siya sa pagiging anak. Ayan, ayon sa talatang 20 hanggang 23. Ngunit hindi lang iyon. Tumawag din siya para sa isang malaking pagdiriwang. At ika niya, kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. At tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at ngayon natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang ayon sa talatang 23 at 24. Pagkatapos ay nakita natin ang nakatatandang kapatid. Nagrereklamo tulad ng mga Parseyo at Eskriba, talatang 28 hanggang 30. Ihambing din sa talatang 1 at 2. Nakiusap ang ama sa kanya na sumali sa pagdiriwang. Kung tutuusin, kasing hindi siya karapat-dapat tulad ng nakababatang kapatid, ngunit siya ay tumanggi. Maglaan ng sandali upang basahin ang kamangha-manghang kwentong ito hanggang sa dulo. Matatagpuan sa Lucas 15:11 hanggang 32. Puno ito ng pagdiriwang at puno ng kagalakan at kasiyahan dahil ang nawala ay natagpuan. Ang langit ay isang lugar ng kagalakan. Tingnan ang talatang 7 at 10. Sinasamba natin siya na may labis na kagalakan kapag natutunan natin na tayo ang mga nawawala, ngunit ngayon ay natagpuan. Tanggapin natin ng may kagalakan at ipahayag ang kanyang biyaya mula sa araw na ito at sa mga darating pa. Ayan, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. No, isa na namang napakagandang pabalita para sa ating lahat, na tayo ay mapaalalahanan kung gaano ang pag-ibig ng ating Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. Na tulad nung anak na alibugha, ay pare-parehas din tayong nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Pamilyar po tayo doon sa istorya, doon sa Lucas 15, patungkol sa alibughang anak. Pero hindi po natin madalas na napapansin na dalawa yung anak at dalawa din po yung alibugha. Ayan, ano. Pero sa istorya, isa lang po ang bumalik. Yung isa ay nanatili, hindi siya umalis, hindi siya nag-alipusta ng mga nagwaldas ng mga mana niya galing sa kanyang ama. Pero yung kanyang pagtrato, yung kanyang sagot sa kanyang tatay at yung kanyang trato sa kanyang kapatid ay daig pa rin o katulad din ng isang alibughang anak. Kaya makikita natin, pagka minsan tinitingnan natin ang ating mga sarili na mas maigi kaysa sa ating kapwa, palibasa hindi tayo siguro nakakagawa ng mga kasalanan o mga pagkakamali na katulad ng ibang tao na ating sinusukat o hinuhusgahan. Pero pagka ay lilimiin natin sa kaloob-looban po natin, madalas ay nagiging masahol pa minsan ang ating pong mga ugali kaysa sa mga taong sinusukat o minamaliit natin. Ayan. So makikita po natin na yung pag-ibig ng ama sa kanyang alibughang anak ay patas, no? Pantay, at hindi niya tinitingnan kung alin ang o sino ang nagkakamali. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya at kapiling niya ang kanyang mga anak. Meron man o wala mang o nawalan man ang kayamanan, ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ang kanyang anak. At ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Kung nagkasala man tayo o yung anak, o iniwan man siya o hindi ng kanyang anak, ang pagmamahal niya ay ayon sa kanyang kabutihan at hindi ayon sa
ugali o response ng kanyang mga anak tungo sa kanya. So gayon din po ang ating Panginoon Diyos Ama sa langit. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil yun siya, yun ang kanyang likas, yun ang kanyang ugali. At kung tayo man ay nagbabago, ang Diyos ay hindi. Ang kanyang pagtatapat ay magpasawalang hanggan. At ang kanyang pag-ibig, pagpapatawad, pagtanggap, ay gayon na lamang at bukas para sa ating lahat. Yan po ang magandang pabalita para sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Amen. Amen. Tayo po Amen. ay, kung okay na po ay mananalangin na po tayo. Sige po. Pastor Fred, okay po. Sige po. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Minamahal po namin Diyos, nakila namin ang sa langit. Maraming salamat po sa panibagong pabalita at paalala ng inyo pong napakayamang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Nakita po namin at muling napatunayan na gayon na lamang ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. At ito pong pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nababawasan kung sa kabila ng aming pong mga kasamaan, kalikuan, mga pagkakamali, o pagkaminsan ay pagre-rebelde, Panginoon, sa inyong banal na harapan. Salamat o Diyos sa inyong pong pagpapatawad, salamat sa inyong pagtanggap, at salamat dahil kapag kami po ay nakakaalala na bumabalik sa inyo, ay bukas palagi ang inyong pong mga kamay sa pagtanggap sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa pabalitang ito at dalangin ko na ang bawat isa na nakarinig po nito at nakabasa ay tumanggap din po ng napakagandang biyaya mula po sa inyo at patunay na hindi po nila makita ang kanila pong mga sarili na nagkukulang sa inyo pong pagmamahal. Manapa ay sa pamamagitan ng inyo pong pagmamahal ay matutunaw at lalambot ang matitigas po naming puso at mga mapagrebelding pag-uugali, Panginoon. Nalangin namin na baguhin po ninyo ang bawat isa po sa amin, sakupin po ninyo ang aming pong mga puso at isipan. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami po ay patuloy na mapatnubayan sa pagbabago at pagsisisi at gayon din sa lalo pang pagsisikap na kami po ay makapanumbalik sa inyo pong banal na piling, Panginoon. Maraming salamat, patuloy na pagpalayan po ang bawat isa po sa amin at gayon din sa mga susunod pang bahagi ng aming pong programa sa umaga pong ito. Ito po lamang ang aming pong samo at dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ipinapakita ng paghahandog ang pag-ibig sa mga tao. June 14, Offertory Reading Devotional. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon, sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, O Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Mga awit Kapitulo 116, 18, 19. Ibinigay ni Jesus ang dalawang dakilang pangalawang dakilang utos na ganito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nagpapakita tayo ng pag-ibig sa ating kapwa sa ilang pamamaraan. Isa sa mga paraan upang ipakita ang ating pag-ibig sa kanila ay sa pamamagitan ng pagdamay sa kanila kapag sila ay dumaraan sa mahihirap na hamon sa buhay, dinadalaw kapag nasa ospital at may sakit, o kaya ay pagbibigay ng tulong kapag sila'y nangangailangan. Si Ellen G. White ay nagpapahiwatig ng isa pang paraan para ipakita natin ang ating pagmamahal sa iba. Sinulat niya, kung mas marami tayong pamumuhunan sa layunin ng Diyos upang tumulong sa kaligtasan ng mga kaluluwa,
mas mapapalapit sila sa ating mga puso. Testimonies for the Church, Volume 3, page 405. Ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay hindi lamang dapat ipakita sa pagtugon sa kanilang pisikal na pangangailangan, dapat din tayong mamuhunan para sa kanilang kaligtasan. Kapag ibinalik natin ang ating mga ikapo at handog, tayo ay namumuhunan sa gawain ng Diyos. Sa pagbibigay sa kanyang gawain, ang ating mga puso ay mapapalapit sa mga lalaki at babaeng kinamatayan ni Jesus. Tulad ng sinabi ni Ellen G. White, kung pinakamamahal mo ang Diyos at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, naniniwala kami na magpapakita kayo ng katunayang nahahawakan na katulad ng kusang loob na handog para sa bukiran. The Review and Herald, January 8, 1889. Panawagan. Inaanyayahan ko kayo na ipakita ang inyong pag-ibig sa Diyos at sa inyong kapwa sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay para sa kaligtasan ng inyong kapwa na nagsasaliksik ng katotohanan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, tayo na po ay dadako sa ating pong councils on stewardship. Meron pong advice na wala po si Pastor Joel Ramirez, kaya ang speaker po natin sa umagang ito sa chapter 39, The True Motive in All Services, ay pagkakalo po sa atin ni Pastor Jupet Piquero. Sir Jupet, ready ka na po ba? Ayan, good morning po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Oo, Pastor Jupet, malinaw. Malinaw po. So, happy God first morning po sa ating lahat. Ang atin pong topic sa chapter 39 ng Council for Stewardship ay The True Motive in All Service. Ito po ay isang napakagandang topic sa atin ngayon, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron pong isang statement si Ellen White sa kanya pong sinulat. Sabi niya, to serve God is a privilege, not a burden. So, ang paglilingkod po sa Panginoon ay isang pribilehiyo sa atin, hindi po isang pabigat. Pero kailan ba ito nagiging pabigat minsan sa atin? Dito po sa ating pong pag-aaral ngayon sa Council for Stewardship, ang sabi po dito, in the days of Christ, the Pharisees were continually trying to earn the favor of heaven in order to secure the worldly honor and prosperity which they regarded as reward of virtue. So sabi po dito, at the same time, they paraded their acts of charity before the people in order to attract their attention and gain a reputation for sanctity. So ito po yung ugali ng mga Pharisees, na the reason why pinapakita po nila yung kanilang mga mabubuting gawa at kanilang mga pagsisikap sa kanila pong paglilingkod, hindi para bigyan ng papuri yung Panginoon, kundi sabi dito, to attract their attention and gain a reputation for sanctity. Ibig sabihin yung kanila pong paglilingkod ay nakasentro sa selfish motive. Kaya naman po, si Jesus Christ, pinaalalahanan po itong nung siya po ay nandito sa lupa, na kung tayo daw po ay magbibigay ng limos, sabi ni Jesus Christ sa Matthew, let not thy left hand know that the right hand doeth, that thine alms may be in secret. And the Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. In this word, Jesus did not teach that act of kindness should always be kept secret. So niliwanag po dito sa Council for Stewardship na hindi ibig sabihin na pag gumawa tayo ng mabuti, itatago na lang natin, hayaan natin ma-recognize basta nakapagbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Kundi, ipiniliwanag po dito na
yung binigay po ng example ni Paul, yung Corinthians, yung Macedonians, na ipinahayag niya sa Corinto kung gaano ka-generous yung mga Macedonians, na kahit mahirap yung buhay nila, nag-struggle sila, still ay sumusuporta sila sa gawain ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan po ng karanasan ng Macedonians, naa-afflict po yung Panginoon, at pangalawa, maraming mga tao ang nai-empower na maging daluyan din ng pagpapala ng Panginoon. So, yun po ang gustong sabihin ng ating pag-aaral ngayon, na yung ating buhay, kapag gumagawa tayo sa Panginoon, una, ito ay dapat magbigay ng papuri sa Panginoon at magtaas sa kanyang pangalan. At ma-encourage din yung mga tao na nasa palibot natin na masaya pala na maglingkod sa Panginoon at makibahagi sa kanyang gawain. Meron pong 3 bagay dito na binanggit yung chapter 39 patungkol po sa true motive in all service. Ano ba talaga ang motibo natin? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? O bakit tayo nagbibigay ng ating mga ikapu at handog? Number 1, sabi po dito mga kapatid, Christ's followers are to bring glory not to themselves but to Him through whose grace and power they have wrought. It is through the Holy Spirit that every good work is accomplished, and the Spirit is given to glorify not the receiver but the giver. So number 1, ano po yung true motive ng service natin mga kapatid? It is to give glory to God, not to ourselves. To glorify the giver, not the receiver. So kung ito po yung magiging mindset ng ating paglilingkod, ibig sabihin, naaayon po yung paglilingkod natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya po minsan pagka nasa gawain tayo ng Panginoon, minsan may mga nakakaramdam tayo ng mga jealousy, o kaya naman parang feel natin na mas angat tayo sa iba kasi ganito tayo. Mas nagiging concern tayo sa ranks and sa positions instead of giving glory to God. So, number 1 point, dinidiin po dito na kapag tinawag tayo ng Panginoon into service, it is not to give glory sa ating sarili, kundi magbigay ng papuri sa Panginoon. Binanggit po dito na yung atin pong mga prayers, yung atin pong mga performance or duty, yung ating mga success, yung ating self-denial will not be the theme of your thoughts or conversations. Minsan, syempre, normal yan sa tao na isipin natin, ganito yung karanasan ko, ganito yung nangyari sa akin, talagang, alam niyo mga kapatid, ang sarap, di ba, masarap sa pakiramdam kapag pinupuri ka sa gawa mo. Parang sa yung parang dinuduyan ka, ang galing mo talaga, ganito. Di ba masarap sa pakiramdam? Pero, it is a reminder to each one of us na hindi daw po ito yung maging laman ng ating pag-iisip pag nagsiservisyo tayo sa Panginoon. Yes, mahalaga po yung gawa natin, but ang dapat pong maging laman ng ating pag-iisip ay ginawa ko ito dahil upang magbigay papuri sa Panginoon. Sabi po dito, Jesus will be magnified, self will be hidden, and Christ will appear as all in all. Kapag ganito daw po ang focus ng ating paglilingkod, yung ating mga sarili ay nakatago kay Kristo at si Kristo yung naitataas sa lahat po ng ating paglilingkod, mga kapatid. Hindi ba po napakagandang bagay po yun, mga kapatid? Sabi po dito, the soul that is sincere in its love, wholehearted in its devotion, regard as more precious than the golden wedge of Ophir. We are not to think of reward but of service. So, dito po sa Council for Stewardship, ina-align po yung ating buhay
kung papaano po tayo magbibigay ng paglilingkod sa Panginoon. Saan man tayo tinawag, sa anumang aspeto ng gawain ng Panginoon o anumang aspeto ng pagbibigay natin, pagtulong natin sa gawain ng Panginoon, it is to give glory to God and to serve Him. Binanggit po dito yung motive ng ating pagbibigay ng offering. Sabi po dito, it was shown that the recording angels make a faithful record of every offering dedicated to God. The motive in giving is also chronicled. Kung sinabing chronicle, parang itinatala, nire-record yung motive, yung nang giving natin. Napansin ko dito, bakit binanggit dito na yung motive ang itinatala, hindi yung dami, Pastor Fred, ng binibigay natin sa Panginoon. So it means ang Panginoon concerned sa willingness ng paglilingkod natin, hindi dahil marami tayong naitutulong o marami tayong bagay na naaambag, kundi yung laki ng puso ng paglilingkod natin sa Panginoon. Alala ko, sabi po ni Pastor June Barredo, ngayon po ay director ng stewardship, minsan pag sa gawain ng Panginoon, ano tayo, yung pakiramdaman kung sinong mauuna, sino ba yung magbo-volunteer. So, pinapaalala po sa atin yung motive ng giving natin is to give, to give glory to God. Yun po yung number 1. Pangalawa po, ang sabi po dito na yung pangalawang motive ng service dapat natin ay to be co-workers with Christ. Number 1, to give service, to give praise, glory to God. Pangalawa is to be a co-workers with Christ. Binanggit po dito sa ating Council on Stewardship, sabi po dito, the moral darkness of a ruined world leads to Christians, men and women, to put forth individual effort to give of their means and of their influence, that they may be assimilated to the image of Him who, those He possess infinite riches, yet for our sake become poor. The Spirit of God cannot abide with those to whom He has sent the message of His truth. Tayo po yun. But who need to be urged before they can have any sense of their duty to be co-workers with Christ. Alam niyo po yun, mga kapatid, yung binigyan tayo ng mensahe ng Panginoon, ng mensahe ng kaligtasan, pero kailangan pa natin laging i-trigger para maalala natin yung duty natin. Ay, o nga pala, naghihintay tayo sa pagbabalik ng kailangan ko palang gawin ito. Kailangan ko palang maki-involve kasi co-workers ako ng Panginoon. Hindi po dapat ganun ang mindset natin, mga kapatid. Kailangan pa i-trigger yung ating mga puso bago tayo maglingkod sa Panginoon. Siguro may mga times na kailangan tayong paalalahanan. Pero hindi yung kailangan na kailangan ka laging kinukonsensya o kailangan emotional ka muna, matouch yung emotion mo bago tayo ma-encourage na makisangkot sa gawain ng Panginoon. Kundi, sabi dito, mga kapatid, it is a duty. Idinidiin po dito, sabi po dito ng Council on Stewardship, the apostles enforces the duty of giving from higher grounds than merely human sympathy because the feelings are moved. So, ang dinidiin po dito, mga kapatid, hindi dahil na-move tayo, hindi dahil na-touch yung emotion natin, kaya tayo parang active tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po yun. Kundi, sabi po dito, it is our duty. Hindi dahil napilitan tayo, kundi we are willing to be a co-workers with Christ. Alam niyo po, si Pastor Ayrton Coller ay meron pong isang napakagandang statement nung binabasa ko po yung mga post patungkol sa kanya. Siya po ay nag-sermon sa isang lugar, parte ng Amerika, sa mga black persons, Adventist. At sabi niya po, many of you serve in remote places and sometimes feel forgotten.
But God has not forgotten you. Minsan nakakaranas po tayo ng ganito mga kapatid. Yung parang yung mga gawa natin, yung paglilingkod natin, serbisyo natin, parang hindi naman napapansin. Minsan inisip naman parang nakakatamad naman maglingkod ng ganito. Sabi dito, but God has not forgotten you. He is with you. He did not promise you administrative position, but He promised to care for you. Do not hold on to position. Hold on to the mission. Our calling is to serve humanity as Christ served. Diba napakagandang reminders ito? Na to be a co-workers with Christ, we are holding not to a position or sa anumang bagay na meron tayo sa panglupa, but we are holding on to the mission. Yan po ang heart ng paglilingkod natin mga kapatid. Ipabalita sa mga tao na ang Panginoon malapit nang dumating. Sabi niya po, we must stay focused on Christ's mission and to trust that God acknowledge every sacrifice made in His service. Kaya po tama po yung sinasabi dito sa Council on Stewardship. We must labor unselfishly with an eye single the glory of God. Sabi, pagka tayo pala naglilingkod, nakafocus yung mata natin, yung buong pagkataon natin sa kapurihan ng Diyos, hindi po sa kapurihan ng ating mga sarili. Napakaganda pong reminders ito sa bawat isa sa amin, sa atin mga kapatid bilang naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung pangalawa. Number 1, to give glory to God. Pangalawa, to be co-workers with God. At number 3, the true motive of in all service is love. Sabi po dito, love must be the principle of action. Love is the underlying principle of God's government in heavens and on earth. At kung gusto po nating makita yung pinakamalalim, pinakamabigat na serbisyo ng Diyos, ay balikan po natin ang sakripisyo ng Panginoon sa Kalbaryo sa cross. And love will be revealed in sacrifice. The plan of redemption was laid in sacrifice. A sacrifice so broad and deep and high that it is immeasurable. Kung gusto po nating makakita ng pinakamagandang model ng sakripisyo, pag-ibig, tingnan po natin mga kapatid ang Kalbaryo, ang cross, at makikita natin kung gaano po tayo ka-grateful dapat, kung gaano po tayo ka-blessed na yes, we are unworthy sa harapan ng Panginoon, we are sinners, but dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo mga hindi karapat-dapat, ginawa niyang karapat-dapat. Yung kanyang dugo ay nabuho sa Kalbaryo sa cross para po sa bawat isa sa atin. Na tayo mga kapatid, kaya tayo nandito ngayon, buhay tayo, malakas tayo, nakapaglilingkod sa Panginoon. Dahil po yan mga kapatid sa sakripisyo ng Diyos ni Jesus sa Kalbaryo sa cross. Christ gave all for us. And those who receive Christ will be ready to sacrifice all for the sake of their Redeemer. So kapag tayo nauunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, tayo din po mga kapatid ay handa na magsakripisyo ng lahat para sa ating tagapagligtas. Isa pong napakagandang paalala mga kapatid sa atin. Sa anumang aspeto ng ating paglilingkod ay ini-encourage ko po kay mga kapatid na ang motive nawa ng ating paglilingkod ay magbigay papuri sa Diyos, na maging kamanggagawa ng Diyos sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. At ang motibo nawa ng ating paglilingkod ay pag-ibig, sapagkat nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi po dito sa pagtatapos po, we shall sympathize with His longing for the salvations of men. We shall feel the same tender craving for souls that He has felt.
So kapag ka daw tayo po ay may pag-ibig, kagaya ng pag-ibig ng Diyos, nararamdaman natin sa ating mga puso yung pangangailangan ng mga tao ng kaligtasan, kagaya ng naramdaman ng Diyos para sa atin. This is the religion of Christ. Anything short of it is a deception. Ibig sabihin, kung hindi ganito ang motibo ng paglilingkod natin, ay ito ay dinadaya lamang natin ang sarili natin. Sabi po dito, we do not belong to Christ unless we are His holy. It is by half-heartedness in the Christian's life that men become feeble in purpose and changeable in desire. Nakaranas mo ba tayo ng ganito, mga kapatid? Kapag sa gawain ng Panginoon, urong-sulong tayo, atras abante, o kaya naman madaling magbago yung pag-iisip natin kapag na-touch yung pride natin pagdating sa pagbibigay o sa gawain ng Panginoon, maaaring hindi pa natin lubos na ibinibigay ng buo ang ating mga puso, ang ating buhay sa Panginoon. Kaya po tayo nakakaranas ng ganitong mga pakiramdam. The effort to serve both self and Christ makes one a stony ground hearer, and he will not endure when the test comes upon him. Ngayong umaga po ay lahat po tayo ay pinaalalahanan ng mensahe na i-renew po natin yung ating relasyon sa Panginoon everyday. Lagi po tayong manalangin na sa lahat po ng ating pagsiservisyo, ang Panginoon ang itinataas natin. Hindi po ang ating mga sarili. Na maging willing tayo maging co-workers ng Panginoon. Hindi dahil sa fame and honor, hindi dahil sa position na ibinigay sa atin. In fact, pagka tinawag po tayo sa pagsiservisyo o sa position, we are called to serve. At pag tinawag po tayo sa pagsiservisyo, we are called to love those who are unlovable. And lastly, naway ang motivation natin sa paglilingkod sa Panginoon ay dahil pag-ibig. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mga tao, na nangangailangan din po ng kaligtasan kagaya natin. God first morning po sa ating lahat at magandang umaga po. Amen, Pastor. Praise the Amen. Lord. Thank you, Pastor Jupet. Amen. Thank you po. So, tayo na po ay dadako para po sa okay, lang po, may nag-raise po, may nag-raise po ng kamay. Sige po, Pastor Nelson po. Okay. Thank you, Pastor Fred, sa pag-host. Thank you kay Pastor Jupet sa pag-emphasize ng ating lesson ngayong umaga. So napakaganda, mga kapatid, di ko mapigilan na aking sarili na magsalita kahit kaunti lang. So mga kapatid, yung true motives of all service, tatandaan natin yung emphasize ngayong umaga. It's all about Christ. It's all about love, mga kapatid. Kasi kapag ang isang tao ay merong nabuong malalim na pag-ibig kay Kristo, kaya niyang ibigay ang lahat ng mga bagay sa Kanya, maging ang taos-pusong paglilingkod, mga kapatid. Si Jesus, mga kapatid, higit niyang minahal ang tao. Minahal ni Jesus ang tao kahit na hindi karapat-dapat mahalin. Kumbaga, mga kapatid, kaya sabi ni Haring David, what is a man that you are mindful of him? So ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Mga kapatid, yung salitang iyon ay nababalot doon ang pag-ibig ng ating Panginoon. So noong minahal ng Diyos ang tao, mga kapatid, nung mahal ng Diyos ang tao, hindi kayang sa puso ng Panginoon, hindi niya kayang iwanan ang tao sa lugmok ng kasalanan. Dahil hindi niya kayang iwanan yon, Christ gave His life. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa tao. Hindi po yung kung ano man, mga kapatid. So sa atin, ang aking reflection ngayon, mga kapatid, kapag ang isang tao ay merong malalim na pag-ibig kay Kristo, mga kapatid, kaya niyang ibigay ang lahat ng mga bagay. Opo, mga kapatid, sa context po ng stewardship,
the motives of giving, it's all about Christ. It's all about love, mga kapatid. Hindi po dito pinag-uusapan yung salapi o anuman, maliit man yan, malaki. Mga kapatid, puso ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, nung si Jesus, nung minahal ni Jesus ang tao, nung ang tao ay nawala, mga kapatid, minahal ng lubusan ng Panginoon ang tao. Hindi kayang tiisin ng Panginoon ang tao ay mawala ng lubusan. Ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay, mga kapatid. Ibinigay ni Jesus yung lahat-lahat dahil buhay na niya yung kanyang ibinigay. Mga kapatid, the motives of service is all about Christ. It's all about love. That love must be developed in us. Yung love na ito ay ma-develop sa atin gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag ganito ang espiritu nating lahat mga kapatid, matatapos na ang gawain, mabilis nang sumulong ang gawain sapagkat na sa ating puso ang tunay na motibo ng paglilingkod. It's all about Christ, it's all about love mga kapatid. Pagpalay tayo ng Diyos. Salamat Pastor Fred. Thank you po, Pastor Nelson. Amen. Thank you, Pastor. And Yun, nakasusi. meron pa pong gustong mag-reflect pa mga kapatid, baka may gusto pa. Kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating pong silent prayer at Acts prayer. So sa ating pong Acts prayer, adoration and confession po ay pagkakalob po ni Pastor Fernando Marquez. Nandito pa po ba siya? Pastor Fernando. Dito po, Pastor. Okay. Tapos ang ating pong Thanksgiving and supplication ay bibigay po ni Pastor Seth Magas. So Pastor Seth, nandito po kayo? Yes po, yes po. Okay po. Okay po. So tayo na po ay dadako para po sa ating pong Acts prayer. Ikaw ang hari lahat ng Diyos na nagpa ng at Diyos patuloy at Diyos na bibigyan sa amin Pinoon umagang ito. Tuloy na mawalhati ang iyong dasila. Kung anuman ang pagkakasalat sa kulang ng bawat Gamat kami po'y makasalanan, Panginoon, ang aming pong mga laman ay bisas sa makasalanan. Pagamat kami po'y nitong sinubos ay ang aming mga kasalanan ay patuloy na ikaw lamang o Diyos ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, patuloy na ikaw ang inilalapit ang aming mga buhay ay aming sinasabot dinadalanan mga ganun. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, mapagbahal at makapangyarihan amang nasa langit. Kumakapit kami sa iyong banal na trono na may puspos ng pagpapasalamat
Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na hindi natutulog, hindi napapagod, at ang Diyos na nananatiling tapat sa bawat pangako. Sa umagang ito, pinupuri ka namin sapagkat ang iyong pag-ibig ay bago tuwing umaga at ang iyong katapatan ay dakila. Maraming salamat po sa kaloob na buhay, kalusugan, pamilya, iglesia at pribilehiyong makapaglingkod sa iyong gawain. Salamat Ama sa iyong walang sawang paggabay, pag-iingat sa aming paglalakbay at sa iyong biyayang sapat sa bawat araw. Ang lahat ng aming tinatamasa ay nagmumula lamang sa iyong mapagpalang mga kamay. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pastor at manggagawa na patuloy mong ginagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ispisan naming ipinapanalangin sina Pastor Fred Malasab, Brother Edmond Sabio, Pastor Edmond Marquez, Fernando Marquez, at ang inyong likod, at Brother Mark Iding, at Pastor Joel Ramirez. Puspusin mo sila ng banal na espiritu. Bigyan mo sila ng banal na karunungan, kalakasan, mabuting kalusugan, kapakumbabaan at tapang upang maging tapat na tagapangaral ng iyong banal na salita. Ingatan mo sila laban sa anumang tukso, panganib at panghihina ng loob. Panginoon, aming idinadalangin ang daily spiritual empowerment, God First Morning at Mission Evening. Naway maging daan ito upang mas marami pang kaluluwa ang lumalim sa kailang relasyon sa iyo. Ipuin mo ang bawat pusong nakikibahagi upang ang bawat araw ay magsimula at magtatapos kasama ka. Aming inaangat din ang CELPM Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Pagpalain mo ang bawat pamilya maging kabahagi sa misyong ito. Buksan mo ang pintuan ng iyong pagpapala upang matagumpay na may sakatuparan ang proyektong ito para sa ikaladawak ng iyong gawain. Aba, basbasan mo ang Disaster Church Training of Trainers na darating na Hulyo 17 to 18. Ihanda mo ang iyong iglesia, hindi lamang sa pagtugon sa oras ng kalamidad, kundi maging pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal ni Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Ipinapanalangin din namin, Ama, ang I Will Grow launching and orientation sa Hulyo 12 sa Balibago Church. Naway maging instrumento ito ng espiritual na paglago ng iyong bayan. Bigyan mo ng inspirasyon ang mga tagapagsalita at bukas na puso sa bawat dadalo. Ama, isinasamo rin namin ang Evangelism with Pabko sa Pasong Bangkal, San Ildefonso, mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 28. Isang buwan na pangaral. Ihanda mo ang mga puso ng mga makikinig naway maraming kaluluwa ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at magpasyang sumunod sa Kanya. Ngayon din ang aming ipinagkakatiwala sa iyo ang medical mission at evangelism sa Iba Sambales sa Hulyo 19 hanggang 25. Gamitin mo ang gawain ito upang magdala ng kagalingan sa katawan at kaligtasan sa kaluluwa. Pagpalain mo ang lahat ng volunteer, medical team, pastors at mga manggagawa. Panginoon, special naming idinudulog ang mga nangangailangan na iyong banal na paghipo at pagpapagaling.
Inaalay namin sa iyo sina Elijah Manalos, Lori La Chica, Jerry de la Cruz, Ainda de la Cruz, Wilfredo Niposimo, Marcos Espirito, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Winnie Katubay, Jennifer Navia, Merlita Lilis, Junior Lilis, Rupino Magubat, Nanay Gili Sebastian, at Armando Castro. Ikaw ang dakilang magagamot. Kung kalooban mo, iparanas mo sa kanila ang himalang pagpapagaling. Samahan niyo po ang sila sa kahirapan at karamdaman na kanilang nararamdaman ngayon. Palakasin mo ang kailang pananampalataya. Bigyan mo sila ng kapayapaan, pag-asa, at bagong lakas. Ama, iyakapin mo rin ang kailang mga pamilya na maging kanlungan nila sa panahon ng pagsubok. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Linisin mo ang aming mga puso at tulungan mo kaming pamuhay ng banal, tapat at karapat-dapat sa iyong pagtawag. Gawin mo kaming sisidla ng iyong pag-ibig at liwanag sa mundong ito. Habang hinihintay namin ang malawalhating pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo, tulungan mo kaming mananatiling matatag sa pananampalataya, masigasig sa misyon at puno ng pag-asa. Naway sa bawat ginawa namin ay magbigay karwatian sa iyong banal na pangalan. Ama, ito kami po'y nagpapasalamat sapagkat nananampalataya kami sa pagmulat ng aming mga mata, taglay namin ang iyong banal na kasagutan at kagalingan sa mga kapatid na aming pong nabanggit at sa mga kapatid naming hindi pa namin nababanggit na may mga karamdaman, maaari ba Panginoon ang iyong kagalingan ang kailang matamasa at ito'y aming sinasampalatayanan Panginoon sa aming dakilang tagapagligtas, ang aming Diyos na manalalang, walang iba kundi ang aming Jesucristo na nabayubay sa cross. Amen. 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 Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, led by the Bible and our Spirit, is strand the source of institution for true nutrition through Christ-like living, meditating, discipling, and serving. Our vision, every church and missional church. I am missional. I talk, I think, I talk, I act, I plan, I live, I move forward God's vision. We will go. Put you never, and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati
Jupet. Closing prayer. Sige po, tayo po manalangin. Muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli po kami nakagising sa panibagong umaga. Taglay po namin ang aming buhay at kalakasan na nanggaling sa inyo. Salamat po sa mga paalala na tunay Panginoon na ang sentro ng aming paglilingkod ay kayo. Na ang sentro ng aming paglilingkod ay pag-ibig. Dahil ipinakita niyo po ang pag-ibig ninyo sa Kalbaryo sa cross upang kami po ay tubusin at bigyan po ng pag-asa at kaligtasan. Nawa Panginoon, tulungan niyo kami sa bawat araw na ang aming pong paglilingkod ay patuloy na magbigay ng papuri at papasalamat sa inyo. Na kayo po ang maitataas sa lahat ng pagkakataon, hindi po ang aming mga sarili. Salamat Panginoon na kayo po ang Diyos na pagmamahal at pag-ibig na siyang nabayubay sa cross para sa bawat isa sa atin. Amen. Gamitin niyo po kami bilang daluyan ng pagpapala at biyaya sa mga tao na ang aming buhay ay patuloy na maging pagpapala sa mga taong nangangailangan po ng pag-asa at biyaya. Salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin, kasama po ng pagpapatawad sa aming mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Amen. At umaga po ang pamunuan Bless po sa lahat. at sa pangunan ng ating mahal na Pangulo, Pastor Jerry Sabino. Salamat po mga kapatid sa inyong patuloy pagtatalaga. Salamat Pastor Ped sa pangunguna. Salamat po Pastor Jupet sa pagpapaliwanag at pagtatalakay ngayong umaga. Sa lahat po ng participants, marami pong salamat. At sa ating pong mga taga-gabay, samantalang nagkukulang po ang ating mga participants, Sir Edmond and Sir Melvin. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay at mahal na Diyos mga kapatid. At patuloy nating maranasan ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. God, first morning po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi sa lahat ng ating gawain at paglalakbay. Salamat po, Pastor June. Salamat po. Pastor Fred and Pastor Jupet. Salamat po sa inyong sharing po. Inabati ko po mga taga-Costa Aurora. Ingat po kayo dyan. Nasaklaan na. Brother Edmond, good morning. Morning. Brother Romel, good Parang morning. maginawa tayo dyan, Brother Edmond, ah. Morning po. Morning, Brother Melvin. Good morning, Brother Romel. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Brother Jopet, maraming salamat po sa napagandang mensahe. God will bless you more. Sa lahat ng mga kapatid, Pastor Fred. Good morning. Good po sa mga nandyan na sakla. Mga kapatid, ingat po sa paglalaro. Paglalaro. Maulan na. Huwag mag-swimming sa baha, mga kapatid. Mabul ka. Hindi ako makapunta po. Tayo muna. May mga gagawin po ako na kailangan unahin po. Salamat po. Okay po. Thank you po. Salamat po. Sige po. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Thank you po. Sa mga nandiyan sa Facebook, magandang umaga po sa inyo. God bless po. Facebook. Brother Christian, praying for your mananay po. Happy God first morning everyone. Happy God bless po. Counting. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Bye po.